sa ulo ng mga nagbabagang port balita. Gross revenue ng PMO NCR South pumalo sa 18 bilyong piso sa taong 2025. MICT nagrehistro ng makasaysayang 3 milyong TEU. 3 individual huli sa pagnanakaw sa Port of General Santos. At van sa loob ng pantalan ng Surigao nagliyab. Lahat ng yan at iba pa, dito lang sa Ronda Pantalan. Nagsagawa ng inspeksyon ang matataas na opisyal ng Philippine Ports Authority sa Port of Lucena nitong ika-6 ng Enero 2026. Pinangunahan ni PPA General Manager J. Santiago ang patuloy na konstruksyon ng bagong passenger terminal building sa nasabing pantalan. Matapos ang inspeksyon, sinuri rin ni GM Santiago ang operasyon ng iba pang terminal sa ilalim ng Port Management Office Marinduque, Quezon. Kabilang ang Terminal Management Office ng Balanacan na kamakailan ay nakaranas ng matinding pagdagsa ng mga pasahero. Ang pagbisitang ito ay bahagi ng paghahanda ng PPA sa inaasahang mas mataas na passenger volume sa darating na Semana Santa. Layunin ng inspeksyon na tiyakin ang maayos na operasyon, kaligtasan at epesyenteng serbisyo para sa mga pasaherong dumadaan sa mga pantalan ng Lucena at Karatig Lalawigan. Paul Calayag para sa PPA TV. Iniulat ng Port Management Office o PMO NCR South ang pagkakamit ng mahigit 18 bilyong pisong gross revenue para sa taong 2025. Hudyat ito ng matatag na operasyon at patuloy na paglago ng 2 pangunahing international ports ng bansa, ang Manila South Harbor at ang Manila International Container Terminal o MICT. Malaki rin ang naging ambag ng Terminal Management Office ng Pasig o ang Port of Pasig River na isang mahalagang domestic terminal sa lungsod ng Maynila. Gayun din ng mga pribadong pantalan na nasasakupan ng PMO NCR South. Ang nasabing tagumpay ay bunsod ng mataas na antas ng productivity at operational efficiency, kasabay ng pagdami ng mga barkong dumadaong, pagtaas ng volume ng kargamento, at mas malaking bilang ng container vans o TEUs na nahawakan noong 2025 kumpara noong 2024. Sa mensahe ni Port Manager Catherine Esto, pinuri niya ang pagsisikap, dedikasyon at profesionalismo ng mga kawani ng PMO NCR South at mga katuwang na terminal operators at stakeholders upang makamit ang makasaysayang revenue performance ng PMO NCR South. Jal Manalo para sa PPA TV. Isang makasaysayang tagumpay ang naitala ng Manila International Container Terminal matapos maabot ang kauna-unahang 3 milyong 20-foot equivalent units o TEU nitong ika-22 ng Desyembre 2025. Pinangunahan ng Philippine Ports Authority at ng pamunuan ng International Container Terminal Services Incorporation o ICTSI ang nasabing selebrasyon. Opisyal na nagmarka ng pang-3 milyong TEU ang container ng Evergreen Shipping Agency na lulan ng barkong Everbliss. Ang milestone na ito ay patunay ng mahusay na operasyon at patuloy na paglago ng MICT bilang pangunahing gateway ng kalakalan ng Pilipinas sa mundo. Ayon sa ICTSI, ang tagumpay na ito ay sumasalamin sa kanilang dedikasyon sa kahusayan, inobasyon at patuloy na pagsuporta sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Ani Morales para sa PPA TV. Napigilan ng Port Police at Security Officers ng Port of General Santos ang tangkang pagnanakaw ng 3 individual sa isang barko nitong ika-7 ng Enero 2026. Ayon sa ulat, 3 kalalakihan ng namataang tumalon sa barko at tumakas gamit ang 2 bangka. Tinangay umano ng mga ito ang 3 piraso ng steel lashing bars. Agad namang minonitor ng mga Port Police at security personnel ang mga sospek kung saan matagumpay na nabawi ang tinatayang nasa mahigit 10,000 pisong steel lashing bars. Samantala, sa Port of Dapitan,
agad na nagbigay ng pulong medikal ang mga port police personnel sa isang ginang na pasahero matapos makaranas ng hirap sa paghinga nitong 9 ng Enero. Agad namang nakipag-ugnayan ng port police officer sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Dapitan upang humiling ng ambulansya at maidala sa pinakamalapit na pagamutan. Sa Port of Surigao naman, mabilis na rumispinde ang mga otoridad ng Port Management Office Surigao sa isang nasusunog na van sa loob ng pantalan. Nagsimula ang sunog bandang 6:46 ng gabi nitong ika-6 ng Enero. Agad na rumispinde ang firefighting team ng PMO Surigao, katuwang ang mga kawani ng Global Port Surigao Terminals Incorporated. At naapula ang sunog gamit ang tinatawag na Green Label Clean Agent Fire Extinguishers. Muling tiniyak ng pamunuan ng pantalan ang kanilang patuloy na pagbabantay at mahigpit na koordinasyon sa mga ahensya ng kapayapaan upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa loob ng pantalan. EK Panagiton para sa PPA TV.